Okay, let's try to solve this problem. The beam is supported by a roller at C and a fixed support at A. There is also a frictionless hinge at B. Determine the reactions at A, B, and C. So, ito yung given beam natin. Okay, as mentioned dun kay problem, and as we can also see dito sa drawing, no, yung beam na to, supported siya by a roller dito kay C. So, this is a roller. Okay, and also, supported siya by a fixed support dito kay A. So, itong support kay A, fixed support ito. And also, binanggit din kay problem na meron tayong frictionless hinge at B. So, base sa drawing, ito yon. So, ito yung frictionless hinge. So, yung frictionless hinge, pwede rin siyang banggitin na siya ay internal hinge, frictionless pin, or internal pin. Pare-pareho lang yung ibig sabihin nila, no? So, ang mga pinapadetermine sa atin dito is yung reactions A, B, and C. And take note, itong beam na to, meron nga siyang internal hinge or internal pin. So, ibig sabihin, considered itong structure na to as a frame. No? Kasi ano rin siya, kumbaga, bars din siya or members na inassemble together. Okay? So, ang gagamitin mo ditong procedure is yung method of members. Okay? So, mag-start tayo no dun sa first step, no? Ang first step natin sa method of members, kung applicable, isolve mo yung external support reactions. So, paano mo gagawin yun? I-drawing mo yung free body diagram ng entire structure. So, drawing the free body diagram of the entire structure, ang malalagyan lang ng support reactions is yung mga external support. So, ano yung mga external supports natin dito? Yung roller dito kay C, tsaka yung fixed support dito kay A. Itong support dito kay B, as mentioned nga, internal siya, internal pin or internal hinge. Okay? So, lagyan natin ng reaction yung mga external supports natin. Itong roller kay C, ang reaction lang dito ay normal force. So, meron tayo ditong N sub C. Okay, at yan ay perpendicular dun sa surface, ha? Okay? And then, dito naman kay A, ito ay fixed support. So, ang reaction sa fixed support ay tatlo. Isang horizontal, isang vertical, at saka isang moment na reaction. Pangalanan natin, ito ay AH, ito ay AV, ito naman ay MA. Assignan mo ng direction, no, yung mga forces. Ngayon, si AH, analyze mo pala, no, si AH, wala naman siyang ibang makakasama na horizontal force. Mapa-applied force man or reaction force. So, si AH, magze-zero lang ito. So, ang reaction lang dito kay A, kay fixed support at A, ay dalawa lang. Yung AV lang at saka yung MA. So, assign na natin sila ng direction. Ito, assume na lang natin, no? Si AV, assume natin na siya ay pataas. Okay, sa MA naman, assume natin na let's say siya ay ano na lang siguro, counterclockwise. No? Malalaman naman natin kung mali yung inassume natin no, doon sa magiging sagot. Pag nag-negative yung sagot, ibig sabihin, it should be oppositely directed. Okay, so ito na yung free body diagram ng entire structure. Ang nabuong force system dito actually ay parallel force system. No, and as we know, kapag parallel force system, 'di ba dalawa lang ang equilibrium equation na pwede nating gamitin, no? Either isang summation ng moment equal to 0, isang summation ng forces equal to 0. In this case, since puro vertical ang forces, summation ng forces vertical. Or dalawang summation ng moment, no, at different point. Pwedeng summation ng moment at A or let's say summation ng moment at C, no? But in this case nga, as we can see dito sa nabuong force system, ilan ba ang unknown na forces dito or included pati yung moment, no? Ilan yung number of unknowns? Tatlo. Si NC, si AV, at saka si MA. So, dahil tatlo yung unknowns, so, ibig sabihin, hindi siya kakayaning isolve nung dalawang equilibrium equations lang natin for parallel force system. Okay? So, kahit itry mo pa yan, no? Let's say mag-summation ka ng moment at A, no, ang maka-cancel lang diyan si AV. So, ang may moment about A is si NC, pati ito, yung moment reaction at A, masasama yan. No, or kahit mag-moment ka dito kay C, ganun din. No, ang NC lang yung maka-cancel, ang masama na may moment dito kay C is si AV, pati yung moment reaction at A. Mag-summation ka ng forces vertical, dalawa yung unknown na forces. So, wala ka ring masosolve. So, in this case, no, itong step 1 na to, no, hindi siya applicable. Kaya nga binanggit dito kung applicable lang, ha. So, in this type of problem, yun nga, hindi siya applicable. So, mag-proceed ka na agad dun sa step 2. Yung step 2, mamili ka ngayon na member na dodrawingan mo ng free body diagram. Okay, baklasin mo na, no, yung structure na ito, drawing mo yung FBD ng member. So, saang member ka ba dapat magsimula? Since ito,
parallel force system, no, yung mga mabubuong FBD dito. So, magsimula ka sa member na dalawa lang ang magiging unknown. Okay? So, obviously, yung member na dalawa lang ang magiging unknown is itong member BC. Tama? So, kapag dinrawing mo yung free body diagram neto, sige, gawin na natin agad. Okay, drawing mo yung free body diagram nung member BC. So, FBD of member BC. Okay, drawing natin siya. So, ito si member BC. Okay, dito kay C, meron tayo ditong roller. Okay, dito naman kay B, meron tayo dyan pin. Tapos meron tayo ditong applied force. Okay, na distributed load. At ang intensity niya ay 3 kN per meter. Okay? So, lagyan na natin ng ano, no, ng reaction itong support kay C at saka dito kay B. Dito kay C, roller lang ito. So, normal force lang yung meron tayo dito, N sub C, perpendicular dun sa surface. And then, dito naman kay B, ito ay pin. So, let's say, sige, dalawa yung reaction halimbawa, isang horizontal at isang vertical. Pangalanan mo, BV, tsaka BH. Pero mapapansin mo nga, itong horizontal reaction at B, di ba wala naman siyang ibang makakasama na horizontal force, mapa-applied force man, or reaction. So, ito, magzi-zero lang to. So, dalawa lang ang magiging reaction dito. Si BV lang, tsaka si NC. Assume na lang natin si BV pataas, pero obviously pataas dapat yan. Okay? So, kompletuhin natin free body diagram, 1.2 meters yung dimension nito. Okay? Ngayon, ang force system na nabuo ay parallel force system. So, dito, dalawa lang ang unknown. So, ito, pwede na itong masolve, no, nung dalawang equilibrium equations natin. Okay? O, gawin mo na agad. So, solve natin yung unknowns dito, no? Yung reaction kay B at saka reaction kay C. So, since dalawang vertical forces yung unknown dito, magsimula kang mag-moment. Okay, mag-summation ka ng moment. So, saan ka ba dapat mag-moment? Sa point na merong unknown. So, either kay B o kaya kay C. O, let's say kay B na lang. So, mag-moment tayo kay B equal to 0. Lahat ng clockwise ay positive. So, kapag nag-moment tayo kay B, cancel si BV. Okay? So, mag-start tayo dito sa distributed load. Again, yung distributed load na yan, kailangan gawin mo yung point load. So, yung point load niya, okay, nasa gitna lang yan kasi rectangular load. Tapos yung magnitude ng kanyang equivalent point load, area lang ng rectangle. So, ang area ng rectangle ay base times height lang. So, yan ay 1.2. Okay, yan ay 1.2 times 3 lang. Okay, yan ay, ilan yan? 3.6 kilonewton. Okay, tas yung position niyan, mula dito, since nasa gitna nga yan, ito 0.6 meters. Okay, sige, sama natin sa summation ng moment at B. So, yung 3.6 kilonewton na yan, ang kanyang moment arm about B ay yung 0.6. At ang ikot niya about B ay clockwise, so positive. Si N sub C naman, ano ang kanyang magiging moment arm? Ang magiging moment arm niya ay 1.2. Okay, at ang kanyang ikot ay counterclockwise, so negative. So, yan dalawa lang na yan, yung moment equal to 0. Okay, so si N sub C dito, kapag ito ay in-input natin sa calculator, it will be 3.6 times 0.6. Okay, minus, ang N sub C natin ay alpha x, assign natin doon, times 1.2. Okay, alpha equal 0. Okay, shift solve mo. Okay, so obviously, dapat 1.8 talaga yung maging reaction dyan. No, 1.8 kilonewton. O, ito ha, ito medyo obvious. Bakit? Tingnan mo. Itong distributed load kasi natin, di ba yung equivalent point load niya nasa gitna? No, since nasa gitna yan, so ang mangyayari, paghahatian lang siya, no, nung dalawang vertical reaction natin equally. So, yung N sub C, 1.8. Even si BV, no, kahit i-solve mo yan, pag nag-summation ka ng forces vertical, ang makukuha mo lang din ay 1.8 nga, no? Sige, so sa amin nga forces vertical, si BV pataas, si 3.6 pababa, tapos si N sub C pataas, equal to 0. Si N sub C, 1.8 na to. So, yun nga, obvious naman si BV, 1.8 din.
Okay, so actually mga pinapahanap 'to 'no, yung reaction kay A, kay B at saka kay C. So itong nakuha na natin, ito reaction na 'to kay B. Ito naman reaction na kay C. Kaya ang natitira na lang is yung reaction kay A. So, saan mo yun masosolve? Doon naman sa member AB. So, yun na yung next na gawin mo, no? Mag-proceed ka to the next member. I-drawing mo yung free body diagram nung member AB. So, drawing the FBD of member AB. Okay? So, ito siya. Meron siyang applied load na triangular. Ang intensity nito ay 3 kN per meter. And then, dito kay B, meron tayo ditong pin. And then, dito kay A, ano to ha, fixed support ito. Okay. So, dito kay B, sige, lagay muna natin yung reaction dito. Kasi na-solve na natin to from the FBD of member BC. So, alam natin, ang reaction na lang dito ay vertical. Si BV na lang. Ngayon, si BV dito pataas. No? So, kapag nandito na siya sa FBD ni member AB, it should be oppositely directed. So, dapat si BV na ay pababa. Pero same value pa din niya, ang BV natin, na-solve na natin na yan ay 1.8 kN. O, ngayon, dito kay A, yung mga reaction dito ay isang AV, tsaka yung MA. Ngayon, mula dito, actually, pwede nating ma-check kung tama yung direksyon ng AV at saka MA natin. Kasi in this case, itong dalawang forces na to, itong distributed load tsaka si BB, pareho silang pababa. So, malamang dapat si AV pataas yan. Tapos yung equivalent point load nitong distributed load na to at saka si BV, ang magiging ikot niyan kay A ay clockwise. So, dapat talaga ang maging ikot ni moment reaction ay opposite nun. So, it should be counterclockwise. Okay? Sige. So, mula dito, we can now solve itong MA at saka AV kasi silang dalawa na lang yung unknown at ang nabuong force system dito ay parallel force system. So, gamitan mo lang ng equilibrium equations natin. Okay, pero before that, no, itong distributed load natin, gawin muna natin siyang point load. So, ang equivalent point load ng triangular load ay mga banda dito. Okay, at ang magnitude niya ay ano lang, area lang ng triangle. By the way, ano pala tong ano na to? Distance na to. Ang distance na to ay mula kay A hanggang B yan ay 1.8 meters. Okay, so kunin natin yung magnitude ng equivalent point load nito. So area lang yan ng triangle. Ang area ng triangle ay ano lang, 1/2. So 1/2 times yung base niya na 1.8 tas yung height niya na 3. Okay, yan ay 2.7. So ito ay 2.7 kilo Newton. At siya ay positioned or located at dito sa mas mahaba, siya ay 2L over 3. Dito sa mas maikli, L over 3. So, ang L niya ay 1.8. So, 2L over 3. Okay, yan yung distance niya mula kay point A. So, ito ay, kumbaga, dalawa yung reaction, vertical reaction tsaka moment reaction. So, dito, pwede mo actually ito agad simulan sa summation ng forces vertical. Okay, kasi isa lang naman yung vertical force na unknown. So, mas solve mo direkta si AV. Okay, so sabi nga forces vertical, si AV pataas, si 2.7 pababa, si 1.8 pababa. Okay, so ito ay basic lang, si AV. Okay, pindot natin. So, yan ay AV minus 2.7 minus 1.8 alpha equal 0. 2.7 plus 1.8 lang yan. So, ito ay 4.5 kilonewton. No? So, ito ay reaction din kay A. So, pwede mo na itong mabox. Okay? May natitira pang reaction dito kay A, which is yung moment reaction. So, mag-summation ka ng moment at A. Okay? Lahat ng clockwise ay positive. Okay. Ngayon, yung moment reaction, inassume natin siya na counterclockwise. O, by the way ha, ang moment reaction, para lang din yan applied couple na ang ginagawa natin sa kanila, ina-add lang natin sila or ini-include lang natin sila sa anumang summation ng moment, kahit saang point.
No? So, paano mo sila idadagdag? Kung clockwise, positive. Kung counterclockwise, negative. So, itong moment reaction natin, ito ay counterclockwise. So, ito ay negative MA. Okay, si AV cancel yan, no, kapag nag-moment kay A. Si 2.7, ang kanyang moment arm about A ay ito, no, yung 2L/3, which is yung 2 times 1.8 over 3. Ang ikot niya ay clockwise about A. Si 1.8 naman, ang moment arm niya about A ay 1.8. At ang kanyang ikot ay clockwise. So, positive. Si 2.7 din, positive ah. Okay, clockwise din ang ikot niya. Okay? So, mula dito, ang unknown lang yung moment reaction at A. We can solve for the moment reaction at A. Okay, pindot natin sa calculator. So, yan ay negative MA, so alpha X, plus 2.7 times 2 times 1.8 over 3, and then plus 1.8 times 1.8 alpha equal 0. Shift solve natin. Okay, ang lalabas na sagot ay, is this correct? 6.48. So, ito is 6.48. Okay, anong unit natin dito? Moment yan ha. So, F times distance yan. Force times distance. Ang unit ng force ay kilonewton. Ang unit ng distance natin ay meter. Okay, so box mo na. Okay? So, ito na yung mga pinapahanap sa problem na ito. Ito yung mga reactions kay A. Okay? Ito yung reaction kay B. Okay? And then, ito yung reaction at C. That's it.